Tahimik ang gabi sa kanilang probinsya. Ang mga alitaptap ay kumikislap sa may ilog. At ang ihip ng hangin ay tila may dalang kababalaghan. Sa malaking bahay ni na Andrea at Marco, tila perpekto ang lahat. Si Andrea, isang butihing may bahay, maamo ang muka at puno ng pagmamahal sa kanyang asawa. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Marco, may tinatagong lihim. Sa tuwing nagtatabi sila sa kamay, ramdam ni Andrea ang unti-unting paglalamig ng asawa. At ang kutob niya, hindi siya nagkakamali. May ibang babae itong si Marco. Ang babaeng iyon ay si Clara, kaibigan mismo ni Andrea. Mapang-akit, tuso at puno ng inggit sa buhay na tinatamasa ng kanyang kaibigan. Sa bawat tagpo, lihim silang nagtatagpo sa isang lumang kubo sa dulo ng palayan. Doon, pinagkakanulo ni Marco ang kanyang pangako sa asawa. Marco, kailan mo ba tatapusin ang lahat? Bulong ni Clara habang nakapulupot sa kanya. Maghintay ka lang. Kapag wala na siya, akin ka na ng buo, sagot ni Marco. Malamig ang tinig, ngunit puno ng kasabikan. At doon nagsimulang umikot ang madilim na plano. Dumarami ang gabi ng pagtataksil. Ngunit hindi sapat kay Clara ang pagiging kabit. Gusto niya si Marco. Pati ang lahat ng ari-arian, isa lang ang humahadlang, kundi si Andrea. Hindi ka magiging malaya hanggat buhay pa siya, bulong ni Clara kay Marco. Napayoko si Marco. Mahal ko siya noon, pero ngayon, ikaw na ang mundo ko. Kung yan ang paraan, gagawin ko. At doon nabuo ang isang kasuklam-suklam na balak. Ilibing ng buhay si Andrea. Hindi siya dapat mamatay agad, kundi dahan-dahang mawala para walang makakahalata. Isang gabi, nagkunwaring mabait si Marco. Inanyayaan niya si Andrea sa isang date. Malapit sa bundok, dahilan para maibsan ang takot at hinala ng kanyang asawa. Gusto ko lang bumawi sa iyo, wika ni Marco habang hawak ang kamay ni Andrea. Napaluwa ang babae. Akala ko, nakalimutan mo na ako. Hindi mahal, hindi kita malilimutan. Ngunit ang mga salitang iyon ay may kasamang patalim na nakabaon sa dibdib ng pagtataksil. Pagdating nila sa masukal na bahagi ng kagubatan, may nakabaong hukay na. Hinanda ni Marco at Clara ilang linggo na ang nakakalipas. Madilim na ang paligid. Tanging buwan at talitap-tap ang saksi. Anong ginagawa natin dito, Marco? Tanong ni Andrea. Nanginginig ang tinig. Ngunit hindi siya nakasagot. Isang matinding hampas sa likod ng ulo ang gumupo sa kanya. Huling nakita niya ay ang malamig na titig ng asawa at ang mapanuksong ngiti ni Clara. Pagmulat ni Andrea ay nakahandusay siya sa loob ng hukay. Nakapiring ang kanyang mga mata. Nakatali ang kanyang mga kamay at ang lupa ay unti-unting bumabagsak sa kanyang katawan. Marco, huwag! Hindi mo ito magagawa sa akin! Hagulgol niya. Ngunit bingi ang kanyang asawa at masaya pang humahalakak si Clara. Diyan ka na babagay, Andrea, sa ilalim ng lupa, sabi ng kabit. At tuloy ang tinabunan ng lupa ang hukay. Ang huling narinig ni Andrea ay ang yabag ng dalawang pusong nagtataksil at ang bigat ng katahimikan. Isang milagro ang nangyari. Sa ilalim ng lupa, akala ni Andrea ay katapusan niya. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang hukay na pinagbaunan sa kanya ay may maliit na lagusan ng hangin. At ang isang matandang naglalakad sa gubat ang nakarinig ng kanyang mahinang ungol. Si Aling Minda. Isang ermitanyong nakatira sa paanan ng bundok. Hinukay niya ang lupa at doon niya natagpuan si Andrea. At halos wala ng malay. Inaanak ng Diyos! Bakit ka nandito? Bulong na matanda habang pilit siyang inaahon. Sa kamay ng ermitanyo, muling nabuhay si Andrea. Ngunit kasabay nito,
Namatay na ang dating Andrea na kilala ng lahat. Ang babaeng muling bumangon mula sa hukay ay isa ng nilalang na puno ng galit, panaghoy at paghiganti. Pagkaraan ng 3 araw ng walang malay, nagising si Andrea sa maliit na kubo ni Aling Minda. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa. Ang mga kamay at paa ay sugatan at ang kanyang kaluluwa ay tila durog. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang puso ay nilamon na ng galit. "Bakit mo ako niligtas?" Mahina niyang tugon. "Tadhana ang nag-utos. Hindi pa tapos ang laban mo," sagot ng matanda. Tuwing gabi, binabalikan ni Andrea sa kanyang isipan ang mga halakhak ni Marco at Clara habang binabaon siya sa lupa. Sa bawat alaala, mas lalo siyang nananabik sa paghiganti. Ngunit alam niyang hindi sapat ang galit at kailangan niyang maghintay, maganda at maging mas matatag para sa kanyang pagbabalik. Sa piling ni Aling Minda, natutunan ni Andrea ang mga bagay na hindi niya akalaing kakailanganin. Paggamit ng mga halamang gamot upang pagalingin ang sugat, mga ritual at dasal na nagbibigay lakas sa kaluluwa, ang sining na pananahimik at paglalakad sa dilim na walang nakakarinig. "Kung nais mong bumangon bilang anino, kailangan mong maging bahagi ng dilim," turan ni Aling Minda. Unti-unting nagbago ang anyo ni Andrea. Ang dating maamong babae ay nagkaroon ng matalim na mga mata. Ang tinig niya ay naging malamig at ang kanyang kilos ay naging mapanlinlang. "Kapag bumalik ako, wala nang makakapigil sa akin," bulong niya tuwing nakatingin sa buwan. Samantala si Marco at Clara ay namumuhay ng masagana. Pagkaraan ng ilang linggo ng paglilibing kay Andrea, ipinahayag ni Marco na nawala ang kanyang asawa matapos silang maglakad sa gubat. Walang nakakita, walang nakapansin at walang nagduda. "Wala na siyang babalikan," sabi ni Clara habang nakasandal sa balikat ng lalaki. "Simula na ito ng bagong buhay natin," tugon naman ni Marco. At sarap ng mga tao, ipinakita nilang tila sila'y biktima rin. Nagdadalamhati sa pagkawala ni Andrea. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, taglay nila ang kasalanang nakabaon sa lupa. Lumipas ang 1 taon, walang nakarinig, walang nakakita, walang nakaalam kung nasaan si Andrea. Para sa lahat, siya ay patay na. Ngunit sa kabundukan, ang kanyang puso ay tumitibok pa rin. 1 taong ginugol niya sa pagpapalakas ng katawan at isip sa tulong ni Aling Minda. 1 taon ang ginugol niya sa pagpapalakas ng katawan at isip. Sa tulong ni Aling Minda, natutunan niyang gumamit ng mga armas, magkubli at magbalat kayo. "Handa ka na ba?" wika ng matanda isang gabi. "Ngunit tandaan mo, ang paghiganti ay hindi basta galit lamang. Ito'y apoy na kayang lamunin pati ang iyong kaluluwa." Ngumiti si Andrea. "Wala na akong kaluluwa. Kinuha na nila iyon nang baunin nila ako sa lupa." Galit na sabi ni Andrea. Isang gabi ng bagyo, bumaba si Andrea mula sa bundok. Nakasuot siya ng maitim na damit. Ang kanyang mukha ay halos hindi makilala at ang kanyang mga matay nagliliyab sa dilim. Bumalik siya sa kanilang bayan. Ngunit hindi bilang si Andrea na kilala ng lahat. Siya ay isang multo. Isang nilalang na akala ng lahat ay matagal nang patay. Habang naglalakad sa gitna ng ulan, nadaanan niya ang kanilang dating bahay. Ngayon ay tirahan na ni Marco at Clara. Sa bintana, nakita niya magkasalo ang dalawa, nagtatawanan at walang bakas ng pagkonsensya. "Maghanda kayo," bulong niya sa hangin. "Dahil ang bangkay na inilibing ninyo, bumangon muli." Tahimik ang gabi ng mga oras na yun nang biglang may kumalabog sa bintana ng bahay ni Marco at Clara. Nang silipin ni Clara, wala siyang nakita kundi putik na parang sinadyang ibato. "Baka hangin lang yan," sabi ni Marco.
pilit pinapakalma ang kabit. Ngunit nang bumalik siya sa kama, may nakita siyang isang maliit na pulang laso sa ibabaw ng unan. Paboritong gamit noon ni Andrea. Saan mo nakuha to? Tanong ni Clara, nanginginig. Hindi ko alam, baka naiwan lang dati. Ngunit sa puso ni Marco may kakaibang kaba dahil malinaw na naaalala niya na ibinaon nila sa lupa ang lahat ng gamit ni Andrea. Kinabukasan habang naglalakad si Clara papunta sa palengke, may dumaan na malamig na hangin. Sa kanyang likod may narinig siyang pabulong. Clara. Napalingon siya ngunit wala namang tao. Pagdating sa bahay, nagkwento agad siya kay Marco. May narinig akong boses, Marco. Parang siya. Tumigil ka nga. Patay na si Andrea. Singhal ng lalaki. Ngunit kita sa kanyang mukha ang labis na pagkatakot. Kinagabihan habang natutulog, si Marco naman na nakarinig ng kaluskos. Pagmulat niya, may bakas ng paa sa sahig. Basang putik na tila galing sa hukay. Dumating ang gabi ng kasayahan sa baryo. Habang abalang lahat sa perya, magkasama sina Marco at Clara. Kunwari masayang magkasintahan. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may nakakita sa isang babaeng nakaitim na belo na nakatayo lamang sa gilid ng kalsada. Nakatingin sa kanila. Parang si Andrea yun bulong ng isa. Ngunit nang lapitan ng mga tao, naglaho ang babae na parang usok. Pag-uwi ni Marco sa kanilang pintuan ay may nakapaskil na papel. Isang lumang larawan nila mag-asawa na may pulang guhit sa mukha ni Marco. Hindi nagtagal, unang tinarget ni Andrea mga tauhan ni Marco sa negosyo. Isang gabi ay natagpuan ang kanang kamay ni Marco na si Ernesto. Patay sa loob ng bodega, nakabigti at nakasulat sa dingding gamit ang dugo. Isa pa lang ito. Nagimpal ang buong bayan, pero higit na nabalot ng takot si Marco dahil ang nakasulat na letra ay pamilyar, parang sulat kamay ng kanyang asawa na si Andrea. Hindi totoo to. Patay na siya, bulalas ni Marco. Ngunit sa puso niya, alam niyang nagsisimula ng isang bagay na hindi nila kayang pigilan. Isang gabi, hindi mapakali si Clara. Pagtingin niya sa salamin, sa likod niya ay may babaeng nakatayo. Maputla. Nakasuot ng damit na punong-puno ng lupa at may malamig na ngiti. Hindi ka dapat nabubuhay pa, bulong ni Clara bago siya mapasigaw. Ngunit paglingon niya, wala na ang babae. Nataranta siya at agad tinawag si Marco. Marco, nandito siya! Nakita ko siya! Ngunit imbis na maniwala, sinigawan siya ng lalaki. Tumigil ka na, Clara! Hindi siya babalik! Hindi siya pwedeng bumalik dahil patay na siya! Sabi ni Marco. At mula sa labas ng bahay, isang tinig ang umalingaw-ngaw na parang hangin. Bakit hindi? Marco! Nagdugo ang ilong ni Marco sa sobrang kaba, habang si Clara ay halos himatayin sa labis-labis na takot. Habang nakatayo sa tapat ng kanilang bahay, nakatanaw si Andrea sa mga lakhak ni Marco at Clara. Ramdam niya ang pagkirot ng alaala. Ang lupa sa kanyang bibig, ang bigat ng bawat patak ng lupa sa kanyang dibdib. Tinabunan niyo ako, pero hindi niyo ako natapos, bulong ni Andrea. Habang inaalala ang kanyang pagbaon sa hukay, mas lalo siyang tumitibay. Hindi na siyang maamong asawang kilala ng lahat. Siya na ngayon ang multong binuhay ng paghiganti. Nagpakalat ng bulong si Andrea sa mga tao sa baryo gamit ang mga liham at sinyales. Sa pinto ng bahay ni Marco, may natagpuan silang maliit na kahon. Nang buksan nila, laman nito'y piraso ng damit ni Andrea na suot nung gabi siya'y inilibing. Paano? Paano napunta to rito? Nanginginig na tanong ni Clara. Hindi sumagot si Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot.
Mula noon, halos hindi na sila makatulog. Tuwing gabi ay may kumakaluskos sa bubong. May pagaspas ng kortina at may mga yabag na tila nagmumula sa ilalim ng bahay. Isang gabi nagpakita si Andrea sa anyo ng ibang tao. Nagbalat kayo siyang matandang nagtitinda ng gulay at nagpunta mismo sa kanilang bakuran. Magandang araw. Bili na kayo. Malumanay niyang wika. Lumabas si Clara, hindi nakapansin ng kakaiba. Ngunit nang hawakan ni Clara ang kamay na matanda, naramdaman niya ang kilalang singsing na si Andrea lamang ang may-ari. Mabilis na lumayo si Clara, nanginginig. Marco, siya yun! Siya yun! Natatakot na sigaw ni Clara. Ngunit pagbalik nila, wala nang matanda. Sa halip, naiwan lamang sa mesa ang isang papel. Hindi ako patay. Bumangon ako para sa inyo. Nakasulat sa isang papel. Isang gabi bumalik si Marco sa kanyang opisina. Ngunit pagdating niya ay wala roon ang kanyang sekretaryang si Lisa. Kinabukasan natagpuan ang katawan nito sa lumang balon sa likod ng opisina. Nakataling mabuti, nakalubog sa tubig at may nakasulat sa kanyang noo. Isang utang pa lang ang nabawas. Nakasulat. Nanginginig si Marco. Bakit pati sila? Hindi naman sila kasali. Ngunit alam niya, lahat ng may kinalaman sa pagtataksil ay kailangang magbayad. Isang gabi, habang lasing si Marco, bigla niyang nakita sa sala si Andrea. Nakaupo, maputla, at nakatingin sa kanya. Marco? Malamig na tinig ang lumabas sa kanyang bibig. Bakit mo ako inilibing? Napaatras siya at nanginginig ang kamay habang hawak ang bote ng alak. Hindi ka totoo. Isa ka lang guni-guni. Ngunit lumapit si Andrea. Bawat takbang ay tila mabigat sa hangin. Hindi mo ako kayang takasan. Ang multo na nilikha ninyo ay kayo mismo ang sisira. At nang kisap mata, naglaho si Andrea. Naiwan si Marco na nanginginig at basang-basa ng pawis. Habang si Clara ay halos mabaliw sa takot. Isang gabi dumalaw ang ilang kapitbahay kina Marco at Clara. Sa pagkainan, habang abala ang lahat ay biglang namatay ang mga ilaw. Nang bumalik ito ay may nakasulat na sa dingding gamit ang dugo. Bumangon ako. Iyon ang nakasulat sa isang dingding. Nagkagulong lahat. Ngunit si Marco, imbis na kumalma ay halos mabaliw. Siya yun! Siya si Andrea! Si Andrea yun! Sigaw niya. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga tao. Sa kanilang paningin, si Marco ay unti-unti nang nababaliw sa pagkamatay ng asawa. Isang gabi nakatanggap si Clara ng sobre. Nang buksan niya yun, laman ito'y larawan nila ni Marco sa kubo. Noong unang beses silang nagtagpo bilang magkalaguyo. Sa likod ay may nakasulat. Naalala ko ang lahat. Nakasulat sa loob ng sobre. Nalaglag ang sobre mula sa kanyang kamay. Naramdaman niya malamig na hangin sa batok. At ang mahinang boses na bumulong. Clara, hindi ka ligtas. Lumipas ang mga araw, kumalat ang mga bulong sa baryo. May mga tao na nagsasabing nakita nila si Andrea sa may simbahan. Sa ilog, sa pamilihan, lahat ay nakabelo, maputla at nakamasid. Dahil dito, nag-imbestiga ang ilang otoridad. Ngunit nang buksan ang lupa sa gubat kung saan umano nawala si Andrea, natagpuan nila mga bakas ng hukay at mga gamit ng babae na pinilit itago ni Marco at Clara. Hindi siya basta nawala, sabi ng pulis. At doon nagsimula ang hinala ng lahat na baka mismong asawa at kabit ang may kinalaman sa pagkawala ni Andrea. Sa gabi ng pinakamalakas na ulan, muling nagpakita si Andrea. Ngayon ay malinaw na, nakaputi, basang-basa, at tila isang bangkay na bumangon mula sa hukay. Pumasok siya mismo sa bahay ni Marco at Clara. Hindi kayo makakatakas. Nagtangka si Marco na lumaban. Ngunit biglang bumagsak ang lahat ng ilaw. Sa dilim,
narinig ang sigaw ni Clara. Isang matinis na hiyaw na puno ng takot. Nang bumalik ang ilaw, si Clara ay nakahandusay, sugatan at nanginginig. Habang si Marco ay nakadapa, hawak ang dibdib, tila inaatake ng takot at konsensya. Pinatay niyo ako, pero ako ang hahatol sa inyo. Wika ni Andrea habang lumalapit sa kanila. Sa uling pagkakataon, nagluhod si Marco. Andrea, patawarin mo ako. Mahal pa rin kita. Ngunit gumiti si Andrea, isang ngiting malamig at puno ng galit. Hindi mo ako minahal. Minahal mo lang ang sarili mo. At ngayon, babawiin ko ang lahat. Galit na sabi ni Andrea. Mabilis siyang lumapit at sa huling pag-iyak ni Clara, biglang nagdilim ang paligid. Kinabukasan ay natagpuan ang bahay ni Marco at Clara. Wasak, puno ng putik at walang bakas ng dalawa. Tanging mga kapitbahay ay nagsasabing may nakita silang babaeng nakaputi, nakatayo sa bubungan bago tuluyan naglaho sa dilim ng gabi. Mula noon, naging alamat si Andrea sa kanilang bayan. Ang babaeng inilibing ng buhay, ngunit bumalik upang magiganti. At ang sino mang magtataksil at magtataboy ng inosenteng asawa ay natatakot. Dahil baka isang araw, ang multo ni Andrea ay dumating din sa kanilang pintuan. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli, ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.